praise the Lord. Good morning to everyone. At patuloy lang po tayong sumabaybay sa ating AFGC online devotion at patuloy nating namnamin ang salita ng Diyos. Ngayong umagang ito, no, hindi ko na po patagalin pa ang bagay na gusto ko pong ibahagi. Akala ko may ambulansya. Akala may sunog. Ayan, hayaan po natin ang salita ng Diyos sa patuloy na magbigay ng apoy sa ating pananampalataya at magbigay ng alab. Yung I love you, di ba? Sa Panginoon. Yung pagmamahal, pag-ibig sa Panginoon. Amen? Lumalim ang ating pag-ibig sa Panginoon. Now, this morning, I'd like to share this itong bagay na ito and let us be reminded kung paano mag-alaga ang Panginoon. Alam niyo po, maraming mga nababanggit tayo. Kaya yung mga alagang Alaska yan, di ba? Alagang beer brand, may mga ganun, yung iba naman, ang tawag nila amboy, di ba? Yung pinalaki sa di ba? Pilam pala. Kaya alaga, no? Ngayon, ang tanong dito mga kapatid is, sino yung mga nag-alaga sa'yo? And then, kung saan ka, doon ka ipinalaki, yun yung nag-alaga sa'yo, yun ay malaking kontribusyon kung sino ka ngayon. Kaya mga kapatid, I'd like to entitle this message, Alagang May Kapal. Paano ba mag-alaga ang ating Panginoon, ang ating Diyos na dakila sa lahat? Now, let me read to you in Isaiah chapter 49, verse 15. It says here, God will never forget His children like a mother will not forget their nursing child. And also in Isaiah chapter 66 verse 13, God comforts His people like a nursing mother. Now, kung papansinin po natin dito, kung paano hinalintulad ni Isaiah, no, ang Diyos sa pangangalaga ay katulad ng sa isang ina. At makikita po natin dito na kung paano ba mag-alaga ang isang ina. No? Unang-una, paano mag-alaga ang isang ina ay genuine attention. Ganyan po mag-alaga ang Diyos. No? Nandoon yung talagang attention. Nabanggit ko nga po kanina sa Isaiah chapter 49 verse 15, like a mother will not forget their nursing child. They will not forget. Yung ibang po dito, makikita natin dito, na nakatutok ang nanay sa kanyang mga anak. Na kung saan kahit na pagod na ito, ang daming mga ginagawa, hanga sa mga nanay. Sa totoo lang, na kung saan ang dami-daming mga ginagawa, ang multitask talagang naglalaba habang naghuhugas, di ba? Di ba? Na habang nagluluto, napagsasabay, tatlo hanggang 4, kahit ba yata 5, na kung saan nandoon din yung kasabay ng pag-aalaga. No, na kahit maraming ginagawa, pero yung attention, alam niya kung nandyan yung kanyang anak o kung nawawala na. That is why, mga kapatid, ganyan din ang ating Panginoon. Na kapag tayo ay inaalagaan ng Diyos, nandoon yung kanyang full attention. Genuine. Bakit genuine? Kasi, tingnan nyo ang daming napapabalita. Yung may mga kinukuha na mga katulong, di ba? Mga nag-aalaga sa kanilang mga anak. Habang, anong nangyayari? Habang inaalagaan, nagse-cellphone. Hindi naman talaga nabibigyan ng atensyon. 'Di ba? Magugulat na lang, nawala na yung bata, nasaktan na yung bata, nahulog na. Kasi hindi nabibigyan ng genuine attention. Hindi niya naman anak Pero ang nanay, hindi ganun. Ang nanay, talagang nandoon yung kanyang atensyon sa kanyang anak. Kahit napakarami niyang ginagawa, pero yung atensyon niya, nandun pa rin sa kanyang anak. Alam niyo po, ang Panginoon, totoo, ang dami inaalala o alalahanin, pero inaalala ka niya. Alam niya ang lahat ng detalye sa buhay mo. Alam niyo po, nakakatuwa rin, naalala ko tuloy yung aking nanay.
Ang aking nanay ay kaka-opera lang sa kanyang mata. And then, praise God, naging maayos po yung operasyon. Purihin po ang Panginoon. Salamat din sa mga nanalangin. And then, sinabi ko dun sa pamangkin ka, kamusta na si Mami? Malinaw na ba ang mata? Sabi niya, opo, tito, malinaw na yung mata. Lahat na lang nakikita. Malinaw na nga. Diba? Kung papansinin natin, yung full attention, lahat talaga napapansin ng nanay. Alam niya rin kung hindi pa kumakain yung kanyang anak. Alam niya din kapag may problema yan o mayroong mga pinagdaraanan yan. No? Pansinin niyo yung mga nanay, kapag may pinagdaraanan yung anak, di ba minsan ang ingay, minsan maingay, pero pag may pinagdaraanan yung anak, bigla na lang tumatahimik. Bakit? Kasi alam niya na may pinagdaraanan ang kanyang anak at nandoon ang kanyang simpatya. That's why, mga kapatid, ang ating Diyos inilintulad sa pag-aalaga ng isang ina. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. Alam ng Diyos yung iyong mga hinanakit. Alam ng Diyos kung ano ang mga bagay na kulang sa iyo. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. Ulitin ko, oo, maraming alalahanin, maraming mga bagay na ginagawa ang Panginoon. Inaalala ang Diyos, pero inalala ka pa rin niya. Diba? Kaya nga sabi ni David, who am I in heaven that you are mindful of me? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. No, kahit nasa dami-dami, pero kilala ka ng Diyos. Bilang nga ng book mo bilang ng Diyos. Diba? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. That's why, number 1, genuine attention. Number 2, TLC. No? Tender, loving care. Ganyan mag-alaga ang Diyos. Tender, loving care. Like a mother will not forget their nursing child. Kapag nag-alaga ang Diyos, nandoon talaga yung pag-iingat. Nandoon talaga yung tawag doon, yung ikaw ay talagang napaka-fragile. Kapag nasaktan nga yan yung kanyang anak, nako, 'di ba? Yan ang unang-unang nagagalit. Kaya minsan nag-aaway yung mga mag-asawa. Huwag mong sasaktan ang anak ko! pag napalo ng may mga ganon. Pansinin nyo, kahit sa loob ng sa eskwelahan, di ba, pagka yung kanyang anak ay naargabyado, nasaktan, sino nakikipag-away? Di ba nanay? Sila yung talagang sobrang affected. Kasi napaka-fragile sa kanila ng kanilang mga anak. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, hallelujah, inaalagaan ka ng maayos. No, the Lord is there. Na yung kanyang pag-aalaga ay hindi lang basta. Nandoon yung kung paano kanya kalingain. Diba? Kung paano niya ipadama yung kanyang pag-ibig. Mga kapatid, ganyan ang alagang may kapal. No, yung TLC, tender, loving care. Like a mother will not forget their nursing child. And lastly, how the Lord, paano tayo inaalagaan ng may kapal? Comforter. In Isaiah chapter 66, verse 13, God comforts His people like a nursing mother. Alam niyo po, ang sarap ng akap ng isang ina. Sa totoo lang, napakasarap ng yakap ng isang ina. Naalala ko po kapag kapag lumabas po yung bata sa sinapupunan, di ba po, mayroong baby, iyak ng iyak, talagang grabe yung iyak. Pero kapag ito ay inilagay na sa dibdib ng kanyang ina, tumatahan yung sanggol. Alam niyo kung bakit? Kasi 9 months nandoon siya sa loob ng tiyan, ang naririnig niya lang doon, yung tibok
ng puso ng kanyang ina. And that's why the moment na inilagay siya doon sa dibdib ng kanyang ina, itong bata ay nag-i-start ng makomfort. Naririnig niya kasi ang puso ng kanyang ina. And that is why napakasarap ng yakap ng isang ina. And like a mother, mga kapatid, no, God comforts His people. Ganoon tayo kinocomfort ng Diyos. And maybe you are tired and maybe you are facing a lot of problems, trials in your life. Nakakapagod na. Di ba? But go back to the Lord. Asamin mo ang yakap ng ating Diyos na tulad ng isang ina na kung saan maririnig natin ang tibok ng puso niya. At ang tinitibok nito, walang iba kundi ikaw. At gusto niyang ipadama yung kanyang pag-ibig para sa'yo. Sinasabi, anak, huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo. And asamin natin ang yakap ng Diyos na tulad ng isang ina. That is why yan ang pinakamasarap na alagang may kapal. Tayo ay alagan may kapal na kung saan kung tayo rin ay mag-aalaga, katulad din ng ating Diyos na mayroong genuine attention, tender loving care, and also a comforter. Lapit tayo sa Diyos. If you felt na ikaw ay pagod na, huwag kang mag-alala. Kahit minsan naging pasaway ka, pero isang lapit lang sa iyong ina, tiyak, yayakapin ka. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sapagkat napakabuti mo. Ang sarap ng iyong kalinga, O Diyos, sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming kahinaan, nandyan pa rin po kayo at patuloy na umaalalay katulad ng isang ina. Thank you, God, for taking care of us, Lord. Thank you, Lord, dahil, hallelujah, hindi pa rin kami nawawala sa iyong mga paningin. Salamat dahil nandyan, Panginoon, ang pangangalaga mo, O Diyos. At salamat dahil nararanasan pa rin namin ang yakap mo. Kailangan po namin ito. Lord, hayaan mo na maranasan ng bawat isa ang pag-ibig mo. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen and amen.